Sa pangatlong araw na preparation dun sa misyon na ibinigay sa akin ni Lord, ipinakita niya sa akin yung Deuteronomy 29:2-4. So, sinasabi sa akin dito ni Lord that there is no miracle na makakapagpabago sa puso ng tao. So, ang mga Israelita ay nakaranas ng iba't ibang miracle from Egypt hanggang sa sila ay makarating doon sa lupang pangako. So, hinati ang Red Sea, kumakain sila ng manna from heaven, binibigyan sila ng quail from heaven, nakakainom sila ng tubig na nagmumula pa rin sa ating Panginoon, yung kanilang mga tsinelas, hindi na napupudpod, yung kanilang mga damit, hindi na naluluma, at hindi sila nagkakasakit. At sila ay iniligtas ng Panginoon doon sa mga hukbo na mga paraon at may mga namatay pa na mga panganay na bata doon sa mga anak ng mga Egyptian. So, grabe yung miracle na naranasan ng mga Israelita nung panahon na yon. Subalit ang kanilang puso ay nanatili na matigas, nanatili na rebellious ang kanilang puso. So, sabi ng Panginoon sa akin, anak, hindi sa pamamagitan ng mga miracle, mababago ang puso ng tao. So ano nga po ba yung makakapagpabago ng puso ng tao? He reminds me that only a repentant heart ang maaaring makapagpabago sa tao. Kung hindi mo marirealize na ikaw ay makasalanan at hindi mo ihihingi ng tawad sa Panginoon, na siya ay pumasok sa puso natin at baguhin ang puso natin ng taos sa puso natin, na 100% na isinusuko mo yung buhay mo sa Panginoon, kapatid, hindi ka magbabago. Hindi mababago ang buhay mo. Mananatili kang rebellious. Mananatili kang gagawa pa rin ng kasalanan dahil hindi bukal sa puso mo yung pagbabago, na yung paghingi ng tawad sa Panginoon na sinasabi mo. Kahit kita pasunurin ng 100 beses sa acceptance prayer, kung hindi bukal sa kalooban mo at kung hindi nangyayari talaga sa puso mo, nanggagaling sa puso mo yung paghingi ng tawad sa Panginoon, hindi mababago ang puso mo. Mananatili iyang bato na hindi nakakarinig ng salita ng Panginoon. Walang word of God na magpe-penetrate dyan dahil bato ang puso mo. Only by acceptance ng Panginoon, ng buo sa puso mo, ang makakapagpabago sa iyo. By the help of the Holy Spirit, when you ask the Lord, Lord, pumasok ka sa puso ko, baguhin mo ako, inaamin ko na makasalanan ako, baguhin mo ang puso ko, pagod na ako sa buhay ko na makasalanan, na ako yung nag-handle sa buhay ko, na hindi ko alam kung anong direksyon ng buhay ko yung susundin ko, kasi ako yung nagmamaniobra nito. Lord, sa mga oras na ito, ikaw yung magmaniobra ng buhay ko. Ikaw na, Panginoon, yung masunod sa buhay ko. And that is the time na babaguhin ng Panginoon ang puso mo. Kapatid, kailangan mong matagpuan ang tunay na paghingi ng pagtawad sa Panginoon. Only if you will realize, tatanggapin mo na ikaw ay makasalanan, na ikaw ay nakagawa ng pagkakamali, at nais mo ang Panginoon na tanggapin siya sa iyong buhay. Kapatid,